Ang tindi po ng mga binitawan ni VP Sara Duterte, talaga nakaka-excite ho dahil this time hindi na po siya talaga nagpipigil sa kanya mga sasabihin dahil napakaraming issue. Isa na nga po dito yung mga senator judge na pinapa-inhibit sa kanyang impeachment dahil daw paano daw yun inano niya, in-endorse niya. Naku, pambira naman, oo. So, ibig po bang sabihin nun, pag in-endorse mo na isang kandidato at nanalong senador, dapat mag-inhibit na. Dapat tanggalin din ng lahat ng in-endorse ni Marcos. Tama, mali? Hindi. Kasi kayo, masyado kayong di ba? Iniisip nyo lang yung mga pro-Duterte. Paano yung anti-Duterte? Yung lahat ng in-endorse, tanggalin lahat. Yung hinusgahan na kagad si VP Sara Duterte kahit wala pang trial tulad ni Ontiveros. Dapat yung pa lang matagal na nagre-resign yung walang yan. Walang yaw talaga yan Walang kahihiyan yan sa buhay. Di ba? Mag-inhibit din dapat. So yung papasok na si Erwin Tulfo, yung papasok na iba pang mga Tito Soto, yung papasok na si Lacson, dapat ba mag-inhibit din sila? Kasi in-endorse ni BP, ni Bongbong di ba? Kayo talaga. Napakarami pang issue na sinagot si VP Sara Duterte. Talaga nga namang mayayanig dahil meron pa siyang binuking. Nakaw, pambirang buhay May binuking pa po siya. Mamaya papakita natin yan at malupit din yung mga nangyayari pa. Eto rin, magkaroon din ng press con si Chis Escudero kanina. Nakapa, barado yung media. Nga ang media. Yung mga media atat-datat ma-impeach si VP Sara Duterte, no? Napansin ko lang ito mga putang inang bayarang media na to. Hindi, totoo. Alam mo, hindi ako magpipigil. Pasensya na ho sa mga alam kong ayaw na nagmumura si Banatbay. Pero ako po, hindi po ako magpipigil dahil kasi talaga naman mga putang ina yung mga media na yan Sagad sa kabayaran Kanina may napakinggan pa ako. Kasi yung ginagawa ko mga kababayan, hindi ako nagre-rely sa balita. Hinahanap ko talaga yung mismong main interview. Nakita ko yung main interview ng press ko ni VP Sara Duterte. Pinanood ko po muna lahat yun, buo. Bago ko pinanood yung report ng isang baklang media. Hindi ko na lang sasabihin kung sino man yung hindot na media na yon Sinabi ba naman niya, idinikit niya yung sagot ni VP Sara Duterte doon sa pag-share ng AI ni Bato. 'Di ba? May sinabi si Bato, may meron siyang shinare na AI. Tapos sinagot ni Bato, sinasabi niyang ito ang importante naman dito ay yung sinabi nung AI, hindi yung AI mismo. So, ganun din daw si VP Sara Duterte na yung AI ay wala namang problema as long as hindi pinagkakitaan. Sabay idinikit yung bilyonaryo report about do sa AI. Magkaibang AI yun Doon sa bilyonaryo report, papakita ko sa inyo mamaya. Ibang AI ang ginamit doon. Anong ibig sabihin? Yung doon sa shiner ni Bato, AI generated video. Doon sa shiner yung ginagawa nung bilyonaryo report na anak ng isang bilyonaryo na merong PR firm na anti-Duterte ay AI generated comments. Okay? Magkaiba po yun. As a matter of fact, pareho namang legit yung sinasabi. Ibig sabihin, anong ko sinasabi kong legit? Ibig sabihin, may punto yun. Kaya lang, dito ang pinagkaiba, ito, pinagkakakitaan para siraan ng mga Duterte. Ibig sabihin, merong nagbabayad. Dito kay Bato, wala naman nagbayad kay Bato. Bato, i-share mo yan, babayaran kita. Walang ganun. Pero ang parang pinapalabas nung baklang media na yon, kung sino man yung animal na yan, di ko na lang papangalanan. Pag nakikita at naririnig ko yung boses niyan, gusto kong basagin yung sa television ko At saka yung computer ko sabi ba naman niya, parang ang dating,
pinapaboran niya yung AI ni Bato, pero hindi niya pinapaboran yung AI nitong anak ng bilyonaryo, which is different fruit, ika nga. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, yung mangga na yan, matamis yan. Ha? Pero itong pineapple na ito, maasim. Naturalmente, talaga naman magkaiba po yun, di ba? Hindi mo pwedeng, talaga naman maasim eh. Kaya nga pineapple. Hindi mo pwedeng sabihin na ano yan. Magkaiba po yun. Although it looks similar kasi pareho silang prutas, parehong AI, magkaibang application. Kaya sinasabi ni VP Sara Duterte na okay yung AI kay Bato kasi hindi naman binabayaran si Bato o hindi naman binabayaran yun. Ito kasi, binabayaran to destroy a person. Yun ang sinasabi. Siyempre, yung media na yun, galit sa mga Duterte yun, kahit taga sa kanila yun eh. Hindi ko na lang papangalanan yung hindot na yun ha. Eto, panoorin natin yung presko ni VP Sara Duterte. Tsaka, eto dito, natutuwa talaga ako. Every time nagsasalita siya, pumapalakpak yung tinga ko. Ay, tinga ko, gumaganong-ganon yung tinga. Gumagayan. Panoorin natin ha. Nag-propose ng mas mataas na budget. Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives. Grabe yung dulot ng politika no? Kita niyo yan. Alam mo, nung panahon talaga ni Duterte, walang ganyan. Hindi walang pinupolitikang mga, as a matter of fact, di ba, marami pa nga nagagalit noon na bakit ang bilis daw ma-approvean yung budget ni Leni Robredo. Di ba? Naalala niyo noon? May mga nagko-comment, dapat di na-approvean yan. Dapat ini-impeach yan. Pero ano nangyari? Mabilis ang approval. Doon nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit kalaban niya, kahit maputak na kalaban niya, talaga nga namang pinababayaan, okay lang yan. Ngayon hindi. Katulad nito, sinasabi ni VP Sara Duterte, hindi na sila humihingi ng mas mataas pang budget. Sabi niya is tinaas lang ng 30 billion kasi dahil for the para bagang allowance for inflation, di ba? So dito makikita mo talaga na apektado ng pamumulitika ni Romualdez at ni Marcos yung budget ng mga departamento. Pag hindi sumunod, pag kumokontra, pag hindi ka kakampi, kawawa ka. Alam mo, ganyan na ganyan yung panahon ng mga dilaw. Yan yung kinagalitan natin Kaya natin ibinoto ang isang Rodrigo Roa Duterte. Kasi ganyan na ganyan sila nung mamulitika. Mga crony. Pag hindi ka kaalyado, kakampi, nga ka sa budget. Ang bumasag lang talaga niyan si Pangulong Duterte. Mantakin mo yung mismong punta kayo ng Bicol. Ako po, nakapunta na ako ng Bicol, paulit-ulit. Pumunta kayo ng Bicol, makikita ninyo kaganda ng Bicol kung saan si Leni Robredo ang taga doon. At alam natin, ang Bicol, malakas si Robredo dyan. Pero ano ginawa ni Pangulong Duterte? Isa yan sa pinakamagandang airport na pinagawa nung panahon niya. Marami siyang pinagawang airport at inayos na airport, pero yung Bicol lang isa sa pinakamaganda. Ganyan po ang Pangulong Rodrigo na administrasyon. Pero ngayon, pag ikaw opposition, tae ka. Hindi yun ang totoo talaga. Pag ikaw opposition,
tae ka ngayon sa sa gobyernong ito. Alam mo, ang problema diyan, ang tinatamaan taong bayan eh. Hindi naman po yung kasi alam nyo, si VP Sara Duterte, tulong lang to ng tulong eh. Hindi naman po ito yung sinasabi nilang nangungurap. Naku, katarantaduhan pa yan. Maniwala kayo sa akin, sa dami-dami ng akusasyon sa mga Duterte, wag ang korupsyon. Walang maniniwala sa inyo na korupsyon ang masasabi nating bagahe ng mga Duterte. Siguro mamamatay tao. Pwede pa. Hindi, kasi talaga nga naman na sa Davao, alam naman natin yan, pag tarantado ka, kriminal ka, patay ka. No, totoo naman. So, mas alam mo yun, mas makatotohanan o mas malapit pa sa realidad yun. Hindi ko sinasabing gano'n ng mga Duterte, Pero gano'n talaga sila sa kriminal eh. Matindi sila sa kriminal eh. Di ba? Kaya nga nagustuhan natin lahat eh. Pero korupsyon, naku po, nakita nyo na ba mga pamilya? Kitang-kita nyo naman po eh. Yung mga sinasakyan nila, may nakita nga ako eh, na video. Hindi naman sa panlalait Pero siyempre, budget airline yan eh. Nakita ko yung video si VP Sara Duterte sumakay ng eroplano pauwi ng Davao. Cebu Pacific lang. Ako hindi nga ako sumasakay dyan eh. Hindi dahil... Sandali, let me correct myself. Kasi I really had a bad experience with Cebu Pacific before, okay? Hindi ko po sinisiraan ng Cebu Pacific pero kasi nung mga panahon na madalas magprobinsya ang mga girls, ako, alam mo naman ang artist, na yung oras namin, napaka-importante niyan. Kasi halimbawa, galing kami sa show, tapos diretso kami sa airport. Di ba? So, walang tulog yun. Talagang puyat na puyat yun. First flight, mga alas 5, alas 6. Yung bad experience namin nakaalala ko, sobrang late. Inabot na ng alas 10. So, imaginein mo, wala kaming tulog noon hanggang alas 10 na nagka-flight. Hanggang nagkalabo-labo. Meron pang ang time na nag-cancel. So, nahirapan tuloy kami kumuha ng replacement flight. So, to be sure, doon na lang ako sa medyo stable, which is yung ating sariling airline o yung flagship airline, which is yung PAL. Hindi ko sila pinagkukumpita, wala po akong Pero kasi may tawag talagang ganyan eh. Flagship airline, meron tinatawag tayong budget airline, ganon. Di ba? Kahit sa ibang bansa, may mga ganon. Budget airline yan. Ito, flagship airline yan. May mga ganon eh. Si VP Sara Duterte sumasakay ng budget airline. Imaginein mo, may napanood akong video na nagtayuan yung tao nung dumating siya kasi gusto magpa-picture sa kanya. Kung yan ay isang korap, baka may sariling jet yan. Hindi di ba? Ako tanungin ko kayo. Ito wala ko sinasabing korap ito Makikita mo ba si Romualdez sumakay ng budget airline? Baka binili na yung airline. Yung mga bata niya, yung mga may ingay, nakita niyo sumakay ng budget airline? Baka may mga sariling eroplano yan eh. Yung isa nga, alam ko, may sariling eroplano eh. Ngayon, ang pagbibintangan nyo, si VP Sara Duterte pa ang korap. Imagine niyo yun ako, practical lang tayo. Kaya nga, dahil dyan, apektado tuloy yung budget. Yung serbisyo sa mamamayang Pilipino na sana magagawa ng Vice President, Office of the Vice President, hindi magawa dahil sa pamumulitika. Iniisip kagad, naku, ayaw kong magkaroon ng maraming gagawin ito. Siguradong talo na nga tayo sa 2028, baka ibaon pa tayo sa lupa nito.